Yun, so ayun na nga mga lods, no. So nirelease na po ng NBA 2K ang bagong trailer ng NBA 2K25. So available to guys sa PS5, syempre, PS4, Nintendo Switch, at syempre sa ating PC. Matagal ko itong nantay guys sa PC, no, kasi nakaraan nagkaroon sa PC kaso current gen lang. Pero ngayon sa PC available na rin yung new gen. Kumbaga yung graphics niya kaparehas na po rin sa may PS5. Pero sa PS4 tsaka sa Nintendo Switch baka current gen pa rin. Ibig sabihin ng current gen guys, yung pinaka-graphics niya kagaya pa rin nung sa 2K24. So ganun siya. Pero yun nga, sa PC is new gen na. So kasi diba, may PC ako, so matagal itong inabangan na sana magkaroon na sa PC ng new gen. So ito na nga. So tara, panoorin natin. So ayun guys, yung trailer ng NBA 2K25, no. So himayin lang natin saglit. Okay, yung sa graphics niya parang ganun pa rin naman, parang kagaya sa 2K24 na next gen pa rin. Ayan, nakalagay guys, meron daw bagong 9,000 new animation. So baka mas in-improve nila rito yung yung galaw ng player. Ayun nga, yung mga animation. So ayan, powered by ProPlay. Ano to guys, ProPlay siya? Yung mga signature moves ng mga player. So kumbaga parang siya, makikita mo talaga yung totoong galaw ng player, totoong signature niya. So yun yung ProPlay. Dito parang napansin ko parang medyo payat dito si medyo maliit yung braso ni Murray. Ayan, kumbaga dribble like daw talagang, pati yung dribbling niya kagaya sa player. Kasi minsan papansin nyo kasi guys sa 2K24, papansin nyo may mga certain na kilos or movement, dribbling na parang magkakamukha ng ginagawa. Parang ganun. Kumbaga parang yung dribbling sa lahat ng player iisa lang. Pero ngayon nga daw, so mas marami ng animation. So asahan natin na ayun, talagang iba-iba na yung dribbling, pati yung niya. Kumbaga yung kilos ng mismong player. Kumbaga kunya si Murray, si LeBron, kumbaga yung dribbling nila talagang magkakaiba. Ayan, with new dribble engine. Ayan. Precise taps and explosive launches at on peak signature movement, dynamically generated motion. So ayun nga, yung mga ganyang shot na mga player is talagang accurate na daw. Ayan, yung kay Haliburton kuwang-kuwa naman talaga. Ayan, advanced pro stick shooting mechanic signature go to shot. So yung sa control siya siguro, ayan, na rin, kumbaga in-enhance or binago. Pati yung defense si raw. Ayan, pati sa defense niya is skill-based defensive cutoffs
tighter controls, new motion style. So yung pati sa defense niya, no, depende na rin sa player, hindi na rin magkakamuka. Ayan, sabi dito kasi ayun nga sa previous na 2K24 sa mga may mga pag nag-defense ka, may mga times na parang magkakawig sila ng galaw ng kilos. So dito ayan, skill based na talaga siya na kumbaga kung yung gamit ng player is talagang ano mahusay sa defense. So, kumbaga, mas maganda yung magiging depensa mo. Parang ganun. Depende na talaga sa player. Kumbaga, accurate na siya. Ayan, new motion styles. Ayan. With new rhythm shooting, okay. Tsaka dito si Thompson parang hindi na, parang pares pa rin yung ano niya. Yung cyberface parang sa 2K24 pa rin. Nakakapanibago no si Thompson nasa Dallas. Ang kulit eh. Life like shot accuracy and authenticity, seamless dribble to shot controls. So talagang ano guys, more on ano ngayon ng binago ngayon, more on kilos sa animations. So sana pati yung ano bago no, yung mga facial expression kasi papansin ko sa previous 2K24, 2K23 yung mata nila kasi parang ano, parang walang soul, parang walang buhay, parang masyadong plain. Kumbaga pag tumingin sila talagang halata na ano eh, na parang walang buhay, parang ganun. So sana malagyan nila ng magandang ano ng ano sa mata. You know, ito ang idabangan talaga dito guys. Parang pag muli ka ng 2K25, parang ito lang naman yung ano mo, no? Parang babayaran mo si Bronny, oh. Tsaka si Lebron, no? Ang ganda ng cyberface ni Bronny, no? Kuwang-kuwa. Parang yan talaga ang ano dyan, no? Binayaran talaga sa 2K25. Ang price ng 2K25 guys, nasa 3K, nasa 2.9. 2.9 siya. Ayun yung regular price ha, kasi iba pa yung ano, iba pa yung parang kumbaga yung parang yung pinaka premium kasi yung 2.9 parang regular lang yun. Tapos nakita ko nga sa ano, sa post ng NBA 2K na pinost nila to, tapos ang daming comment, parang puro foreigner eh, na ganun pa rin daw, kesyo roster lang ang binago. Ayun nga, parang puro negative eh. Pero ako kasi bilang NBA 2K fan noon pa, hindi ko pinapansin kung ano eh, kung may binago ba, kung ano na enhance. Kumbaga as a NBA 2K fan, talagang yearly talaga akong sumusupport dito or bumibili ng mga labas ng NBA, labas ng NBA 2K. So kumbaga kung talagang fan ka talaga ng NBA, kahit 'di ba? Kahit gaano yan kapangit, kaganda, or may enhance na maganda or wala. Basta parang pagka bagong release, matik bibili kayo, no? Ganun eh. So, ayun. Sama nating abangan guys ang release ng NBA 2K sa September 5 or 6 ata to. So, ako bibili naman ako nito sa aking, bibili nito sa PC. Tapos, kasi sa PC, naasahan ko rin kasi guys na playable siya sa Steam Deck. Kasi 'di ba, yung Steam Deck natin kasi nakapaglaro ako diyan ng NBA 2K24 smooth naman, pero hindi siya next gen, current gen lang. Pero yung WWE 2K24 nalaro ko yun sa Steam Deck, tapos next gen na rin yun eh, yung WWE 2K24 smooth naman. So in-expect ko na ma-optimize nito ng maayos sa Steam Deck yung 2K25 na naka new gen. Pati sa Switch din naman bibili ako para ma-share ko rin sa inyo kung anong graphics, kung anong meron, kung kamusta yung FPS sa Nintendo Switch. So ayun guys, magano din kayo, pre-order din kayo para kasi 'di ba pag ano to, pagka sa PC, alam ko meron tong crossplay. So pwede tayong makapaglaro online, 'di ba? So yun lang guys. Thank you for watching and happy gaming.